Ang topic po na akin po nga ibibigay ngayon sa inyo ay may pamagat po na The Greatest Father. Ito po yung akin po ngayon na gusto po ihayag sa inyo mga kapatid, yung tinatawag na ang pinakadakilang Ama. Alam niyo po, kapag po pinag-usapan ng Greatest Father, ay wala pong hihigit na pinakadakila. Sa pinakadakila pang Ama, walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is the greatest Father, the Almighty God in heaven. At dito po sa aklat ng Matthew chapter 7, verse 11, kung kayo na mahasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So makikita po natin, binabanggit po ng Matthew chapter 7, verse 11, na kung yung mga mahasamang ama sa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Higit na ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga tunay na anak niya na humihingi sa Kanya. So makikita po natin na talagang lahat ng tunay na anak ng Diyos, lahat ng tunay na legitimate son of God, children of God, anuman yung kanyang hinihingi, anuman yung kanyang isinasamo sa kanyang Ama sa langit, the greatest Father in heaven, ay hindi uubra, hindi po pwede na hindi ito ibibigay ng Diyos. Sapagkat makikita po natin na kung yung mga amang masasama sa lupa, literal na ama na masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, lalo't higit ang Ama na napakabuti, napakadakila na nasa langit, lalo't higit na kanyang ibibigay ang mabubuting bagay na ating minimithi at hinihingi sa bawat isang humihingi sa Kanya. Kaya napakapalad po ng bawat isang babae at lalaki. Napaka-bless po ng bawat isang tao na lubos na talagang nakilala ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na talagang siya'y naging anak ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang may sabi, ibibigay ng Diyos ang mabubuting bagay sa bawat isang humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang kailangan lang po natin ay matuto po tayong humingi, manampalataya, magintay, umasa sa ibibigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Huwag po tayong maiinip kung hindi ngayon may tamang panahon. Ang importante po, tayo po ay maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi po pwedeng mabigo. Sapagkat ipinangako ng Diyos kung yung mahasamang ama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, lalo't higit ang Diyos na napakabuti na nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa bawat isang tunay niyang anak na humihingi sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Okay. Kaya makikita po natin ang pinakadakilang ama ay walang iba kundi ang ating Diyos na nakilala. Ang ating Diyos na sinasamba. Ang ating Diyos na pinaparangalan. At ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay nagbibigay ng oras, panahon,
buhay, talento, o anumang meron tayo. Ito po ang dahilan. Bakit? Sapagkat atin pong kinikilala ang kadakilaan, ang kabutihan ng ating Diyos amang nakilala. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo ibinibigay po natin yung ating best time, best effort. Bakit? Sapagkat alam natin na napakadakila yung Diyos nating nakilala at pinaglilingkuran. Ito po ang dahilan kung bakit po ngayon tayo ay narito po sa templong ito. Sapagkat alam po natin, kinikilala po natin, ina-appreciate po natin, ibinabalik po natin ang parangal, ang papuri, ang pasalamat, ang kadakilaan. Sapagkat alam natin, kilala natin kung sino yung ating Ama na sinasamba, pinapupurihan, pinararangalan, at niluluwalhati. Walang iba kundi ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kaya po, sa lahat ng ating ginagawa na effort, sa lahat ng ating iginagawa para sa ating Diyos Ama, ito po'y karapat-dapat lang sapagkat napakabuti at napakadakila ang ating Diyos Amang hindi nakikita pero lubos na nararanasan ang kaniyang kabutihan, ang kaniyang kadakilaan, ang kaniyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. Okay. Isa pang klaseng ama mula po sa Bible. Isang klaseng uri pa ng ama na mababasa po natin sa Biblia. The most obedient father. Ito po ay walang iba kundi si Abraham. Si Abraham po ay kakaiba po yung kanyang ipinakitang katapatan sa pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi kayang pantayan, hindi kayang lagpasan yung pagiging pinaka masunurin, pinakatapat na ama na nabuhay sa ibabaw ng mundo, walang iba kundi si Abraham. Ang katapatan po ng isang anak ng Diyos ay masusukat lamang po sa mga panahon na kung kaya po nating sundin ang Diyos higit sa ating sitwasyon at kalagayan at pinahahalagahan sa ating mga buhay. Ang katapatan po sa pagsunod sa Diyos ay masusukat po ng Diyos sa ating mga buhay kung kaya nating higit sa lahat unahin ang kalooban ng Diyos, hindi unahin ang ating sariling kagustuhan at kalooban. Ang katapatan po ay masusukat lamang po ng Diyos sa atin kung higit nating pahahalagahan, higit nating uunahin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos kaysa sa pagsunod sa gusto natin. At yan po ang naipakita ni Abraham sa harapan ng Diyos. The most obedient father, na yan po ay mababasa po natin mula po sa Holy Scripture. Doon pa lang po sa panahon na si Abraham ay hindi pa po siya tatay o magulang. Siya po ay nandoon sa lungsod ng Haran. Sa lungsod ng Haran, doon po siya pinagpala, ibiniles ng Diyos. Sa lungsod ng Haran, nandoon ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kamag-anak. Sa lungsod ng Haran, doon po siya nagkaisip na mulat, nagkaroon po ng isang buhay na pinagpala. Pero isang araw, ang sabi ng Diyos sa kanya, lisanin mo ang lugar na iyong nilakhan. Iwan mo ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga magulang, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. At dito po ay sinusukat ng Diyos. Dito po ay tinitingnan ng Diyos kay Abraham kung gaano po siya katapat
sa kanyang pagsunod sa kanyang Diyos na nakilala at pinaglilingkuran. At hindi po nabigo ang Diyos. Si Abraham po ay sumunod sa Diyos, sa mandato ng Diyos sa kanya. Genesis chapter 12. Kung ano po yung instruction ng Diyos, bagamat napakahirap gawin, na iiwan mo ang iyong mga mahal sa buhay, iiwan mo ang iyong pamilya, iiwan mo ang lugar na kung saan lumaki ka, iiwan mo ang lugar na minahal mo, iiwan mo ang lugar na kung saan pinagpala ka ng Diyos, pero sa isang iglap, uutusan ka ng Diyos na ikaw ay paaalisin. Pero makikita po natin, ang pinakamatapat sa pagsunod sa Diyos ay walang iba kundi si Abraham. Sumunod siya kahit labag sa kanyang kalooban. Sumunod siya kahit hindi kontento ang kanyang nararamdaman sa ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Siya ay sumunod. Humakbang siya, naglakbay siya sa kabila na walang direksyon, walang specific place na itinuro ang Diyos. Sapagkat ang sabi lang ng Diyos, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Makikita po natin mga kapatid, yung lugar na kung saan pinapupunta sa ng Diyos. Ito yung lugar na walang specific place na binanggit ang Diyos. Basta ang sabi lang ng Diyos, lisanin mo ang iyong lugar at pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. So makikita po natin mga kapatid, napakatindi po ng ginawang pagsunod ni Abraham. Kaya nga po, the most obedient father ay walang iba kundi si Abraham na natala sa Biblia. Wala pong pinakamasunuring ama, pinakamasunuring anak ng Diyos na natala sa Bible, walang iba kundi si Abraham. At nung dumating po si Abraham, na siya po'y binigyan po ng anak ng Diyos, walang iba kundi si Isaac. Napakatagal po niyang hiniling sa Diyos. Kanino ko ipamamana ang napakalaking kayamanan na ipinagkatiwala mo sa akin? Sabi ni Abraham. Kinakausap niya ang Diyos. Pinagpala mo kung lubos, Yahweh. Sobra mo kung ibiniles, Yahweh. Pero kanino ko ito ipamamana? Magpahanggang ngayon, hindi mo ko pinagkakalooban ng anak. At siya po ay tinugon ng Diyos sa kanyang kahilingan. Ano po ang sabi kanina ng Diyos? Doon sa Matthew chapter 7 verse 11, sabi po ng Holy Scripture, kung kayo na ama na mahasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa bawat isang humihingi sa Kanya. Kapatid, matagal na panahon na humihingi si Abraham ng anak. 25 years. 25 taon na siya'y walang sawa na nananalangin araw at gabi. 25 years bago tinugon ang kanyang kahilingan sa kanyang ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nais ko pong bigyan diin sa inyo. Maaring meron kayong mga hinihingi sa Diyos. Maaring meron kayong isinasamo sa Diyos na taon na ang lumilipas. Maaring dumating sa point na nang hinawa na kayo. Nagsawa na kayo. Nawala na kayo ng pag-asa.
Pero si Abraham, na napakabuti at napakatapat sa Diyos, never siyang nagsawa sa araw-araw, gabi, hapon, tanghali, na isa sa kanyang prayer request ay pagkalooban siya ng tunay na anak na kanyang pagmamanahan ng mga kayamanang ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Hindi nagsawa. I want to challenge to all of you. Ilang taon na ang panalangin mo? Ilang taon na ang hinihiling mo pero parang hindi ka tinutugon ng Diyos? Si Abraham, 5 taon. Pero hindi po nagsawa. Hindi po tumigil. Nanatili pong tapat sa pagsunod, sa paglilingkod, sa pagbabalik ng papuri, pagbabalik ng parangal, kahit hindi tinutugon, kahit hindi sinasagot ang kanyang panalangin, the same ang kanyang ginagawang pagsamba, pagpupuri, paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi natinag, hindi nabago, hindi nag-complain, hindi nagreklamo. Nanatili na tapat na kung ano ang mandato ipinapagawa, kung ano ang kalooban, kung ano ang magpapasaya, kung ano ang magpapangiti sa kanyang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Hindi niya ginawang dahilan yung kanyang prayer request ay kanyang isusumbat sa Diyos at magiging dahilan na ayaw na niyang maglingkod, ayaw niya nang sumunod sa Diyos, na natiling pinakatapat sa pagsunod sa Panginoon. Hallelujah! The most faithful, obedient father na mababasa natin sa Bible ay walang iba kundi si Abraham. Praise God. Kaya mga kapatid, I want to challenge to all of you. Nawa, kung meron man tayo mga prayer requests, meron man tayo mga panalangin, na parang hindi tayo tinutugon ng Diyos, parang walang sagot ang Diyos, parang walang ginagawa ang Diyos sa ating mga panalangin, hindi ito maging dahilan para isang araw dumating sa point ng buhay natin na gagawin nating dahilan, gagawin nating reason, yung mga panalangin natin, yung mga prayer request natin, yung mga gusto nating mangyari, ay parang walang nangyayari at ito ang magiging dahilan. Isang araw, mananamlay tayo, manlalamig tayo, tayo ay magkukulang sa Diyos sapagkat ang dahilan, parang nagko-complain tayo, parang sinisisi natin ang Diyos sapagkat hindi siya gumagalaw at kumikilos sa buhay natin. Si Abraham ay nanatiling tapat sa kabila na walang ginagawang tugon ang Diyos sa kanyang mga panalangin. After 25 years, saka lang ibinigay ng Diyos yung kanyang pinaka-prayer request. Walang iba kundi ang magkaroon siya ng kanyang sariling anak sa kanyang asawa na si Sarah. Mga kapatid, ito'y isang malaking challenge ngayon sa ating mga buhay, pananampalataya, pagsunod sa Diyos. Hindi lang si Abraham ang maaaring dumanas sa ganitong sitwasyon. Maaaring tayo din lahat ay dumadaan sa ganitong sitwasyon na parang dumarating sa point ng buhay natin. Minsan ang nakikita natin ay yung mga taong walang ginagawa na pagsunod sa Diyos, na para bagang ang tingin natin, bakit sila pa ang parang kasama nila ang Diyos? Minsan dumarating sa point ng buhay ng bawat isa sa atin ay maaaring nagkakaroon tayo ng question sa Diyos. Bakit kung sino pa yung nagbibigay ng panahon at oras at naglilingkod sa Diyos, pero bakit ganon?
parang yung mga bagay na minimithi natin ay parang walang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kapatid, ang aral na ito ay paalala sa ating lahat. Maliwanag na hindi komot, hindi tayo tinutugon ng Diyos. Hindi komot, hindi tumutugon ang Diyos sa ating mga kahilingan, ay walang ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Maaaring pinagmamasdan lang tayo ng Diyos. Maaaring minemeasure lang tayo ng Diyos. Maaaring sinusukat lang ng Diyos yung ating katapatan sa kabila na hindi sa tumutugon, pero ano ang ating magiging response sa Kanya. Mga kapatid, dahil kong sinasabi sa inyo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin lahat. Tandaan niyo po yan. Habang tayo'y humihinga, habang tayo'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nating lahat. Gaya ni Abraham, after 25 years, doon niya naranasan ang galaw at pagkilos at tugon ng Diyos sa kanyang pinakamimithi. Answer prayer after 2.5 decades. Hindi po yun maigsi. Napakahaba po nun. 25 taon siyang nag-intay, pero hindi nanlupaypay, hindi nagkulang, hindi nanlamig, hindi nabago, hindi niya sinumbatan, hindi niya sinisi, bagkus na natiling tapat at maalab na naglilingkod, nagpupuri, sumasamba at nagpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise God! Kaya mga kapatid, hindi po batayan na walang ginagawa ang Diyos sa buhay natin, sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Dahil hindi tinutugon ang panalangin mo. Hindi po batayan na ang Diyos ay hindi ka sinasamahan dahil para bagang walang nangyayari sa mga panalangin mo. Ito ang isang napakalaking proof o katotohanan na naganap at nangyari sa buhay ni Abraham. Kaya nga po siya ang pinakatapat sa pagsunod sa Diyos. Kahit hindi tinutugon, kahit hindi sinasagot ang kanyang mga panalangin, pero hindi nagkaroon ng negative thinking, negative emotion sa kanyang Diyos. Hindi nag-complain, hindi nagreklamo, hindi nagkulang, hindi nanlamig, hindi tumalikod, bagkus patuloy na naging tapat sa pagsamba at paglilingkod at pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kabila na walang pabor, sa kabila na walang provision, sa kabila na walang tugon, walang sagot ang Diyos. The same ang kanyang tapat na pananampalataya at pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. We hope, my beloved brothers and sisters in Christ, dito sa Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Ito po'y maging inspirasyon sa ating lahat na hindi mababago. Hindi tayo manlalamig. Hindi tayo magko-complain sa Diyos. Hindi tayo magrereklamo sa Diyos. Hindi natin kukwestiyonin ng Diyos. Hindi tayo tatalikod. Hindi tayo lilihis. Hindi tayo hihinto dahil walang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Like Abraham, magpapatuloy tayong tapat,
Magpapatuloy tayong maglilingkod ng tapat sa Diyos kahit sa mga panahon na walang ginagawa ang Diyos, sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa buhay nating lahat. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon Diyos kung bakit tayo ngayon nagpapatuloy. Kung bakit tayo ngayon nagpapatuloy na naglilingkod, nagbabalik ng papuri, nagbabalik ng parangal, nagbabalik ng pasalamat. At kung ano man ang meron tayo, ito'y patuloy nating ibinabalik sa Diyos. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, ano man ang ating sitwasyon ngayon, kung bakit tayo narito ngayon, nagpapatuloy, hindi nahahadlangan, hindi humihinto, hindi tumatalikod. Ito'y isang indikasyon na patuloy tayo na nagtitiwala at umaasa ang Diyos na mabuti ay patuloy na may gagawin sa ating mga buhay isang araw. Amen? Ang susi lang mga kapatid, kagaya po ni Abraham, nagpapatuloy. Hindi nagrereklamo, hindi nagko-complain. Hindi nagdadahilan. Alam niyo po, ang pinakamabigat na maranasan po ng bawat isang anak ng Diyos ay yung marami na po siyang dahilan. Marami na po siyang reason kung bakit yung kanyang tapat na pagsunod at paglilingkod, isang araw ay kanya na pong isinantabi. Ito ang pinakamalungkot na mararanasan ng isang tao, sapagkat hindi niya alam, siya pala'y pinagmamasdan lang ng Diyos. Siya pala'y pinagpupukusan lang ng Diyos kung papaano siyang magre-response sa mga panahon na ang Diyos ay parang hindi gumagalaw at kumikilos sa kanyang buhay. Hindi niya alam. Siya pala'y mine-measure lang ng Diyos. Sinusukat lang ng Diyos kung hanggang saan ang kanyang katapatan sa pagsunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nung makita ng Diyos, pumasa si Abraham sa test ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang pinakamimithi na siya'y magkaroon ng isang tunay na anak sa kanyang asawa na si Sarah. But, hindi pa po doon natatapos. Talagang ang Diyos ay hindi natin minsan maintindihan. Hindi mo kayang arukin ang kanyang kaisipan at kalooban. Napakahabang panahon na sinukat, tinimbang, pinag-aralan ang tapat na pagsunod ni Abraham. Napakahabang panahon na naipakita ni Abraham ang kanyang tapat na pagsunod. Pero yung kanyang anak na si Isaac, nung ito ay malaki na, ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa bundok na ituturo ko sa iyo. Pumunta ka sa lupain ng Moriah. At pumanik ka sa bundok na ituturo ko sa iyo. At doon sa bundok na ituturo ko sa iyo, isama mo si Isaac na iyong anak. Doon, ikaw ay sumamba sa akin sa ibabaw ng bundok. At ang gusto kong handog na ibibigay mo sa akin, na i-offer mo sa akin, ay walang iba kundi ang iyong anak na si Isaac. Makikita po natin napakatindi ng ipinapagawa ng Diyos kay Abraham. Inuutusan siyang sumamba sa ibabaw ng bundok, sa lupain ng Moriah.
At ang gusto ng Diyos, sa ibabaw ng bundok siya sasamba. Hindi sa paanan ng bundok. Hindi sa gitna ng bundok. Gusto niya sa pinakatuktok ng bundok siya sasambahin. At ang gusto ng Diyos na i-offer ni Abraham sa kanya ay yung kanyang anak na si Isaac. Kung ganito po ang ipapagawa sa atin ng Diyos, sa ating pagsamba, meron po kayang makasamba. Napupunta po tayo sa isang lugar, hindi salapi, hindi pera ang ipino-offer sa atin ng Diyos, kundi yung ating anak. Yung ating anak na i-offering natin. Susunugin. At yung mabangong samyo, yun ang makapagpapangiti sa Diyos. Ito ang isa sa pinakamabigat na pinagawa ng Diyos sa isang nabuhay na tatay sa ibabaw ng mundo. Walang iba kundi si Isaac. 25 taon niyang inintay si Isaac. And then after that, nung ibinigay ng Diyos, hinihingi naman ng Diyos. Ipinahahandog ng Diyos sa kanya. Gaano kasakit, gaano kahirap yung ipinagagawa ng Diyos kay Abraham. Mga kapatid, sa ating kapanahon na napakapalad po natin, hindi na ganitong ipinapagawa sa atin ng Diyos. Every time na tayo ay pupunta sa lugar na ito para sumamba sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Hindi na po yung ating mga mahal sa buhay ang kanyang ipinahahandog. But I sad to say, sa kabila po ng ganitong sitwasyon, sa ating kapanahunan, sa ating pong generation, nasa panahon tayo ng grace, nakalulungkot. Napakaraming anak ng Diyos. Hindi po masamba. Hindi po mabigyan ng panahon ang Diyos para pumunta sa isang lugar para sambahin at ibalik ang papuri at pasalamat sa Diyos. Si Abraham ay naglakbay po ng 3 araw at 2 gabi. 3 days and 2 nights ang nilakbay po ni Abraham. Papunta po sa lungsod, sa lupain ng Moriah. At nung nasa lupain na po ng Moriah, kailangan pa po nilang panikin ang bundok na napakataas. Sapagkat ang utos ng Diyos sa ibabaw ng bundok, nais ng Diyos sambahin ni Abraham ang Diyos. Pero alam niyo po ba, nagreklamo ba si Abraham? Hindi. Wala ka pong mababasa sa Bible, sa book of Genesis chapter 22, na si Abraham ay nagreklamo, nagalit, sumama ang loob, nagdabog, nung ipinapagawa sa kanya ng Diyos ang utos na siya ay pumunta sa lupain ng Moriah at sa bundok na nandoon, siya ay papanik at sa ibabaw ng bundok, i-offer niya sa kanyang pagsamba si Isaac. Wala tayong mababasa. Pag binasa po natin ang Bible, nung utusan po sa ng Diyos, ngayong araw, kinabukasan, madaling araw pa lang, inihanda po niya ang mga gamit.
ang sasakyan, ang sulo, ang punyal, ang mga kahoy na panggatong, ang lubid na panali kay Isaac. Inihanda niya pong lahat yun, wala siyang nakalimutan. Madaling araw pa lang. Isang indikasyon na hindi siya napipilitan. Hindi masama ang loob niya. Hindi siya nagagalit. Sapagkat bumangon siya ng maaga. Excited na maglakbay papuntang Moriah. Para lang sambahin ang Diyos na nag-utos sa kanya at pinaglilingkuran niya. At ang daladala niyang handog offering ay hindi ginto, hindi pilak, hindi mga hayop. Higit sa halaga ng mga iyon, higit sa kayamanan na kanyang meron siya. Walang iba kundi ang kanyang kaisa-isang anak na pinakamamahal sa kanyang asawa na si Sarah. Na inintay niyang 25 taon. Pero nang hingi ng Diyos sa kanya, handa niyang sundin ang Diyos. Walang reklamo, walang panghihinayang. Pinakamamahal niyang anak na si Isaac, pero handa niyang sunugin, handa niyang i-offer sa Diyos sapagkat alam niya ang humihingi noon walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may bigay sa kanya. But I sad to say, nakalulungkot sa ating kapanahunan. Hindi nakita ang kahalagahan. Hindi naunawaan ang kahalagahan ng araw ng pagsamba na ito'y para sa Diyos, hindi para sa atin. Napakarami pong nagiging dahilan para yung araw ng pagsamba ay baliwalain ng napakaraming anak ng Diyos. Hindi pinaprioritize ang araw ng pagsamba. Nakalimutan ng bawat isa po sa atin na anumang meron tayo, anuman ang ating pinagkakaabalahan sa buhay, anuman ang ating pinagpupukusan, tandaan po natin kapatid, iyan ay ipinahiram lang at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kung nawawalan tayo ng panahon, nawawalan tayo ng oras, para ang Diyos ay masamba natin, maparangalan natin dahil lang sa mga bagay na ating pinagtutuunan, pinagkakaabalahan kapatid, o pwede yan kunin sa atin ng Diyos. Pero si Abraham, makikita po natin si Abraham, alam niya kung kanino galing sa Isaac. Hindi niya inangkin, hindi niya ipinagdamot, hindi niya ikinatuwiran sa Diyos na nag-uutos sa kanya na yung kanyang anak na si Isaac ay hinihingi ng Diyos. Ipina-o-offering ng Diyos. Hindi sinabi ni Abraham sa kanyang Diyos Ama, Yahweh, nakita mo ang aking katapatan sa iyo. Nakita mo ang aking tapat na pagsunod sa iyo. 25 taon ko po itong inintay. Ito po ay handog mo sa akin. Ito po ay regalo mo sa akin. Ito po ay matagal kong pinangarap. Bakit naman ngayon ay hinihingi mo? Hindi po ba si Isaac ay akin ng anak? Akin ng pag-aari? Pero bakit ngayon hinihingi mo sa akin? Hindi po ganoon mga kapatid. Hindi po sa nangatuwiran. Hindi po niya ipinagdamot. Hindi po sa nagalit. Hindi na bago ang kanyang tapat na pagsunod, pagpapahalaga, tapat na pagsamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.
nung hinihingi ng Diyos sa Isaac, hindi siya nagreklamo. Sabi ko nga po sa inyo, madaling araw pa lang, iginiyak niya ang lubid, ang kahoy, ang sulo, at ang punyal na lahat ng kailangan para yung kanyang si Isaac na anak, iti kanyang i-offer, susunugin, at ihahandog sa Diyos sapagkat ito ang ipinapagawa sa kanya. Sumunod pa rin siya ng may katapatan, walang pagrereklamo, walang galit sa Diyos. Alam niyo po ba, doon maaaring naiiyak, naluluha, maaaring sa sobrang galak at saya ng Diyos habang siya'y pinanunood sa kanyang mga hakbang at preparasyon para sumunod sa mandato ng Diyos. Ang Diyos ay maaaring umiiyak mula sa langit sapagkat for the first time sa buhay ng ating Diyos, sa kalikasan ng ating Diyos Ama, first time siyang nakakita ng isang tao na grabe ang tapat na pagsunod sa Kanya kahit napakahirap ang Kanyang pinagagawa. Ngayon kapatid, ano ang ating pwedeng idahilan? Ano ang ating pwedeng idahilan, pwedeng maging rason? Pwedeng maging katuwiran para hindi natin patuloy na sambahin ng Diyos? Ano ang po pwede nating idahilan sa Diyos kung bakit tayo hindi patuloy na magiging excited every time sa araw ng pagsamba? Ano ang magiging dahilan? Yung pag-aaral natin? Yung mga gawaing bahay? Yung mga okasyon na pwede natin dahilan? Daluhan? Yung hanap buhay? Yan ba ang pwede nating maging dahilan para hindi tayo makapagbigay ng panahon at oras para masamba, paparangalan, at mabigyan ng handog ang Diyos every time na tayo ay sumasamba sa Diyos? Especially kapag araw ng Sunday. Ano ang pwede natin maging dahilan? Si Abraham, grabe yung kanyang katapatan. Grabe yung kanyang pagpapahalaga sa Diyos. Matagal niyang hiniling si Isaac, pero nang hilingin ng Diyos sa kanya, sumamba ka sa akin. Sa lupain ng Moraya, sa ibabaw ng bundok na tuturo ko sa iyo. At sa iyong pagsamba, ang gusto kong handog mo sa akin ay hindi tupa, hindi ginto, hindi pilak, hindi ang iyong kayamanan, kundi ang iyong anak na si Isaac. Nung sila ay pumapay na ng bundok na mag-ama, nagtanong po si Isaac sa kanyang tatay na si Abraham. Habang pinapanik nila ang bundok, sabi ni Isaac sa kanyang tatay, Amang Abraham, meron po tayong dala na panggatong. Meron po tayong dala na sulo. Meron po tayong dala na punyal. Dala po na lubid na pantali. Pero nasaan po ang ating ihahandog na hayop para patayin at sunugin kay Yahweh sa ibabaw ng bundok? Gaano kasakit kay Abraham na bilang tatay na walang kamuwang-muwang sa Isaac
Alam niya na sila'y sasamba sa ibabaw ng bundok. Alam niya na sila'y mag-o-offering magkatapos sumamba, maghahandog sa Diyos. Pero nagtatanong si Isaac, nasaan po, tatay, ang ating ihahandog na hayop? Gaano kasakit kay Abraham na alam mo sa iyong sarili bilang tatay. Alam na alam mo sa puso't isip mo bilang tatay na walang kamuwang-muwang sa Isaac, napakabata. Pero alam mo, siya yung iyong papatayin. Siya yung iyong susunugin sa ibabaw ng bundok. Siya yung iyong i-offering pero wala sang kamalay-malay. Dahil mas gugustuhin mo ang sundin ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban ni Abraham. Hindi po madali yun, mga kapatid. Hindi po madali ang sitwasyon ni Abraham sa pagkakataong iyon. Tayo po may mga anak bilang mga magulang. Yung anak mo pag may sakit parang ikaw ang nasasaktan. Yung anak mo pag may problema parang ikaw ang may problema nakadagan sa'yo. Yung anak mo kahit nagkamali sa'yo ng ilang beses patatawarin mo dahil anak mo. Yung anak mo pag nagugutom parang ikaw ang nagugutom. Yung anak mo, pag nadapa, nasaktan, higit pa dun sa sakit na nararamdaman niya, ikaw nasasaktan. Pero tingnan niyo po si Abraham. Handa niyang patayin si Isaac. Handa niyang sunugin dahil ito ang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Siya'y pinasasamba ng Diyos sa ibabaw ng bundok ng lupain ng Moriah. At pagkatapos niyang sumamba, ang hinihinging offering ng Diyos ay si Isaac na pinakamamahal niyang anak. Mga kapatid, napakapalad po natin sa ating kapanahunan. Sa ating pagsamba, iiwan lang po natin ang mga halagang bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Especially po pag Sunday. Iiwan lang po natin pansamantala, hindi kinukuha at hinihingi ng Diyos. Hinihingan lang po tayo ng offering. Handog. Batay sa kagustuhan natin. Hindi batay sa gusto ng Diyos. Church, I hope itong mensaheng ito ay patuloy pong mag-sink in sa ating mga puso at isipan. Napakapalad po natin sa ating kapanahunan. Kung ikukumpara po sa panahon ni Abraham, kailangan niyang patayin, kailangan niyang sunugin ang kanyang anak na si Isaac. Kailangan niya maglakbay ng 3 araw at 2 gabi mula sa kanyang lugar papunta ng Moriah at papanik pa ng bundok. Kapatid, nagko-complain ka na ba dahil malayo ang pinanggagalingan mo mula sa iyong lugar papunta rito? Nagrereklamo ka na ba? Kapatid, ang gustong makita ng Diyos, masaya tayo kahit saan pa tayo nanggagaling papunta sa lugar na ito para sambahin ang Diyos. Church, wala dapat maging rason. Wala dapat maging dahilan ang bawat isa po sa atin. Lahat ng mga bagay na nagiging dahilan lagi ng bawat isang anak ng Diyos
para hindi siya buong galak at buong tapat na makasamba sa Diyos, I tell you kapatid, pwede po yan bawiin at kunin ng Diyos. Kung mismong si Abraham na tapat, 25 taong inintay si Isaac bago ipinagkaloob. Napakatapat. Pero dumating sa point, hinihingi ng Diyos si Isaac kay Abraham para ihandog. Gaano pa kaya ang bawat isang anak ng Diyos na hindi nagiging tapat at maraming dahilan na humahadlang sa kanya, kaya hindi siya nakasusunod, nakapaglilingkod, nakasasamba ng tapat dahil sa napakaraming kadahilanan. Gaano pa kaya ang hindi iyan bawiin ng Diyos sa buhay ng bawat isang anak ng Diyos na nagiging abala sa maraming bagay? Mga kapatid, sabi ni Abraham sa kanyang anak, sa kanyang sagot, sa kanyang tanong na si Isaac, at ang sagot ng kanyang tatay, anak, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng handog para sa kanya. Hindi po niya sinagot ng totoo sa Isaac nang sila'y papanik sa bundok, na ang tunay pong ihahandog niya ay walang iba kundi sa Isaac. Bagkus ang sagot lang po ni Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaloob na handog para sa kanya. Pero ito po ang senaryo. Nung nando na po sila sa ibabaw ng bundok, pagkatapos na sumamba, magbalik ng papuri, parangal, pasasalamat sa Diyos, sabay silang sumamba ng kanyang anak na sa Isaac. Nagaya po ng ginagawa natin sa lugar na ito. Tayo po'y sama-sama na sumasamba, nagpupuri, nagpaparangal, nagpapasalamat. After po nilang sumamba, eto na po yung tagpo. Iginapos na po niya yung kanyang anak na sa Isaac. Pero si Isaac, hindi nagreklamo, hindi nag-complain sa kanyang tatay. Na hindi po nagsabi sa Isaac, Ama, bakit ako iginagapos mo? Bakit ako ang papatayin mo? Bakit akong ihahandog mo kay Yahweh? Anak mo ako. Wala pong ganon. Bagkus tinanggap ni Isaac ang pasya at ginagawa ni Abraham na kanyang tatay sa kanya. Dahil sa Isaac, alam din niya kung ano ang nararapat at kung ano ang kalooban ng kanilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lumaban. Hindi po sinagot ang kanyang tatay. Iginagapos siya mula paa hanggang kamay. Pero nagparaya sa Isaac. Isang indikasyon na kung ano yung tatay, ganun din sa Isaac. Nung nakagapos na sa Isaac, inihiga na po doon sa mga bato na pinagpatong-patong. Nakahiga na po. Pero yung pong ginawa ni Isaac na yon ay maaaring naninikip yung kanyang dibdib. Maaaring namumugto yung kanyang mata at lumuluha. Dahil hindi po manhid si Abraham. Hindi po sa pusong bato.
Pero makikita po natin kahit ganun po ang senaryo, kahit napakasakit, kahit napakahirap, na ikaw mismo ay tatay, ay papatayin mo yung iyong anak at susunugin bilang handog, mas pinili niyang sundin kung ano ang utos ng Diyos kaysa sa kanyang sariling damdamin. Mga kapatid, napakahalaga po sa ating patuloy na pagsunod sa Diyos para hindi po tayo madaya. Huwag na huwag po natin susundin yung ating minsan sariling mandarayang damdamin. Kung ano ang kalooban ng Diyos sa patuloy nating pagsunod, paglilingkod, pagsamba sa Diyos, yun dapat ang laging nananaig at ating ginagawa para sa Diyos. Yun po ang ginawa ni Abraham. Nilabas na po niya yung punyal at kanya na pong itinaas at handa na pong ibagsak. Split seconds lang po pabagsak sa dibdib ng kanyang anak na si Isaac. Dahil yun ang kailangan, sapagkat pagkatapos noon, siya na po'y magsisindi ng kahoy para silaban yung bangkay na kanyang anak na si Isaac. Nang handa na po niyang ibagsak ang punyal sa dibdib ng kanyang anak na si Isaac bilang pagsunod sa utos ng Diyos sa kanya na kanyang ihandog si Isaac, merong anghel na nangusap kay Abraham. Sabi ng anghel kay Abraham, Abraham, wag mong gawin yan. Nakita ng Diyos ang iyong katapatan. Handa kang sumunod sa utos ng Diyos kahit napakahirap. Ayon ang isang bisirong tupa, nakasabit ang sungay sa puno. Iyon ang iyong patayin at ihandog. Pinagpala ka, Abraham, sapagkat nalugod ang Diyos sa iyong tapat na pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, makinig kayo. Pinagmamasdan ka lang ng Diyos. Masugid ka lang pinagmamasdan ng Diyos. Sa bawat hakbang, pagsunod, paglilingkod mo sa mundong ibabaw sa harap ng Diyos. Tinitingnan ka lang niya kung sino talaga ang higit na binibigyan mo ng halaga sa iyong buhay. Tinitingnan niya kung talagang siya ba talaga ang tunay mong pinapahalagahan para sa patuloy mong paglingkuran, parangalan, sambahin. Tinitingnan lang niya kung ano sa mga part ng buhay mo ang hindi kaya kang hadlangan at patuloy mo siyang pahahalagahan, pasasalamatan, paglilingkuran, sasambahin. At kapag nakita ng Diyos iyon sa buhay mo, na sa kabila ng maraming hadlang, maraming balakid, maraming pagsubok, maraming kasipayuan, pero patuloy mong ino-overcome ang lahat. At higit sa lahat, inuuna mong sundin, paglingkuran, pasalamatan, sambahin ng Diyos, kaysa sundin ang sarili mong damdamin. Ang Diyos ay nakahanda na ikaw ay tugunin, ikaw ay samahan, ikaw ay pagpalain.